kukunin kita. Sabi ko nga eh, just to set your expectation, I'm not a CPA. Tapos sabi niya, alam mo nakakagulat ko, sabi niya, it's okay. CPA is just a title. I can Yes. I can I can teach you everything that you need to know. Ganun siya kabait. Tapos Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, Virtual Assistant, Executive Assistant, Bookkeeper, Accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online, kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so Dayan, kamusta? okay naman coach. Parang ilang buwan na ba? Ilang weeks na after nung 30-day challenge ko. Oo. Nung ano natin, yung last na re-enrollment ko na sa'yo. Parang August yata. August. Okay, so bigyan mo nga kami ng background about sa'yo. Accountancy graduate, may bookkeeping or accounting experience, and taga saan Um, ka? yes. So, I'm from San Pedro, Laguna. Hindi ano ko, bachelor's ng human resource. Yun yung ano ko, course ko. So, hindi ako accountancy graduate, but I have a background sa accounting. Hmm. Kasi yung course ko, meron din naman siyang accounting subjects. And before ako nag-human resource, nag-accountancy ako na course. Mm. So, 1 year yun. So, nag-shift ako ng course. Pero, parang ang ano lang, no? Napunta rin ako dito sa field na to, sa bookkeeping. So, nakakatuwa lang kasi parang somehow meron ding way talaga si Lord to get you back dun sa, Oo. sa mga bagay-bagay na gano'n. So, ayun, and ayun nga, nakita ko yung vlogs niyo. Sabi ko, gusto kong mag-try mag-bookkeeping. Kasi yung linya ko, yung work ko before, freelance na talaga eh. Siguro mga 3 years yun. 3 years akong freelancing. Tapos, parang nagpunta ako sa field na nasa accounting department. Pero accounts receivable lang siya. And then, ano ako, after ko dun sa client na yun, pero medyo nahirapan ako mag-apply for that position. So sabi ko, why not try ko na lang yung full bookkeeping cycle na i-offer, ay aralin, tapos i-offer na as a service. Tapos, ayun nga, that's when I stumbled upon yung mga vlogs mo, kasi naghahanap ako ng communities eh. Community where I can learn, belong dun about sa bookkeeping, ganyan. So, ayun. Tapos, nakita ko may 30-day challenge. Sabi ko, this is perfect time to learn. And sakto lang din. Kasi medyo malapit ka lang din sa akin, ko. Oo. Kaya sabi ko, sige, go natin. Ikaw, nag-join ka din ng in-person, di ba? Ikaw Akala yung mo ko. nandito sa parang may square-square, no? Yes, yes, yes. Yes, nare-remember nga kita. Kasi, hindi kita makakalimutan. At saka si Charmaine, yung katabi Yes. mo. Katabi ko Kasi, ako. nakikita ko kayo kung paano kayo mag-work. Like, gumawa dun sa activity. So, sabi ko, ay, malaki potential nito. So, dun pa lang, alam ko na, like, possible, makakuha ka agad ng client. Or, maging ano ka dito, like, sobrang ganda ng opportunity for you. Kasi based doon sa kung paano ka mag-work and paano ka gumawa ng mga activity. So, kumbaga parang andun na yung passion, andun na yung skills. Oh, Konting push na lang ba kung push ang pag-uusapan. yes. So, nung inaaral mo yung bookkeeping, pero di ba dati meron ka ng a little background about the Opo. basics. So, nung inaaral mo yung 30-day challenge, hindi ganun kahirap or Parang mahirap pa din. parang refresh na lang siya, pang-refresh na lang yung basic, yung mga principles, Ah, accounting principles. So, marang mas more on naglilin ako towards dun sa mga software talaga matutunan. Kasi parang pag nakikita ko nagpo-post yung mga clients, yun yung kailangan, yun yung ah, requirement. So, sabi ko, kailangan ko din talaga siyang aralin. And have certifications, gano'n, ah. to build lang yung credentials. Okay. So, after the 30-day challenge, gaano ka katagal bago nakakuha ng client? Siguro mga 1 month din yun, coach. Oo. Kasi
August tayo natapos. August ako nag-enroll sa'yo, tapos Yes. September tayo natapos, di ba? Mm-mm. So, mga October 5 meron na akong client. Ganon kabilis. Okay, So, so, which is, hindi ko naman din in-expect kasi parang alam mo yon, it's out of my din wildest dreams. So parang may client na someone na makaka-notice sa akin. uh So, Bilang paano yung ginawa mo doon? Like, di ba kasi yung iba ayaw mag-apply kasi pag may nakikita na experience sa ganito, sa ganyan, hindi na sila nag-a-apply. So, mm ikaw ba, ganun ka rin? Or kahit hindi ako 100% like qualified doon sa job post na yun, nag-a-apply ka? nag-a-apply ako kahit hindi ako qualified. Kasi sabi ko yung mga tips ni coach, kailangan i-try talaga. As in, alam mo yung, kahit 20% lang yung alam ko from the task na sinabi dun sa job post. Sige, I'm willing to learn naman eh. Kasi it's Mm-mm. the character na yung willingness to learn. Yun naman yung mahalaga tinitignan ng client. So, I think yun yung pinaka-importante. And to follow na yung iba matututunan naman siya along the way, along the process. Yes. Yes. So, ayun nga, tapos nag-apply ako, LJ, sa LinkedIn, lahat ng mga site na pwede applyan. So, ayun, yung iba parang hindi naman ako natatanggap, ganyan. Pero meron din, yung mga rejections na yun, parang nagiging siya sa akin, stepping stone. Okay. Na nagkakapag-practice ako kung paano sumagot sa mga interviews, ano Yes. dapat sabihin. So, ayun yung mga talagang natutunan ko dun sa journey ko ng pag-a-apply, paghanap ng client. Okay. Hmm. So, yung client mo, saan mo nakita? Tapos, ayun na nga, coach. Tong client ko, before kasi tong client ko, may in-applyan ako na isa pa. So, yun Mm-mm. yung nag-interview. May interview ako talaga as in formal interview. Tapos, parang mga ilang days after nun, meron nag-message sa akin sa hindi pala LinkedIn, sa onlinejobs.ph. Sabi ko, uy, baka ito na. Tapos, ang message niya sa akin, sabi ko, parang iba to, iba yung name. So, sabi niya, hi, I stumbled upon your profile and I'm interested to have a talk with you. Ganyan, can we meet? Gusto nga niya agad-agad. Pagkasend niya ng message, meet na kami. Pero sabi niya, but if you're willing to go on late, kasi nga umaga sa kanila, it's Canada kasi po. Oo. Canada siya. Tapos gabi sa atin. But if you're willing to go, meet me na parang late at night, it's okay, kanya. But if tomorrow we'll do morning sa atin, okay lang din, mag-a-adjust daw siya. So I prefer morning. Oo. Sabi ko, parang di ako handa kasi parang na on the spot naman ako na agad-agad gusto niya mag-meet. So, ayun, pinili ko kinabukasan, morning, parang mga 9 a.m., 10 a.m. something niya sa atin. Tapos, ayun yung kwentuhan lang namin, parang kwentuhan lang, hindi siya interview. Oo. Parang sinabi niya, yes, I'm looking for bookkeeper, someone that can help yung isa pa niyang bookkeeper na Mm. ahead sa akin. Kasi medyo marami na yung load. So, accounting firm siya, by the way. Oo. So, marami siyang clients na hindi na nila kaya yung load. So, parang during the interview, nakaset na sa kanya na, kukunin kita. Sabi ko nga just to set your expectation, I'm not a CPA. Tapos sabi niya, alam mo nakakagulat ko, sabi niya, it's okay. CPA is just a title. I can Yes. I can I can teach you everything that you need to know. Ganun siya kabait. Tapos ayun nga parang talaga deserve ko ba 'to? Parang, Connection. oo. Tapos sabi ko, okay, okay, it's okay. Tapos ayun nga, diniscuss na niya sa akin yung magiging work setting, yung mga Ah, arrangements. Tapos parang wala talagang tell me about something yourself, ganyan. Walang mga gano'n. ah, Parang naging casual na. Sinend ko naman sa kanya. Alam mo, nakakatuwa nga kasi yung interview namin parang magkausap lang kami na casual. Pero ako ah. naka-webcam. Tapos siya, siya naka-phone Saka lang. mo. Very lang siya, casual. Tapos, ayun nga, naman siya, parang, um, tinignan niya yung resume ko. So, sabi, can you send me your resume? Ganyan, ganyan. Tapos, binasa lang niya, oh, okay, so, you're graduate in this university, ganyan, ganyan. Tapos, mga small talks lang na ganun. Tapos, work arrangement na, and then, I'll send you the job offer.
Just wait for my email. So ganun na then you can start Monday. Kasi ano po yun Thursday siya nag-interview sa akin. Tapos, you can start on Monday, sabi niya. Tapos ang maganda coach, flexible time. Kasi ayun nga parang alam mo yun, kahit Canada siya, parang flexible yung time. Parang binibigyan niya pa rin kami ng space to parang time to have work-life balance. Pero ayun nga, sa ngayon, ako dun sa isang bookkeeper niya. Pero Pilipina din yun. Na naka-mirror yung time ko Mm. dun sa Pilipinas. Umaga din yun. So, inasabayan ko siya. And then, parang hinahati ko yung time ko dun sa night para masabayan ko din yung client. Parang ganon. So, flexible siya. Nakakatuwa lang kasi parang alam mo, ramdam mo yung hindi masyadong, medyo alam mo yun, something new sa akin to. Nakakatuwa nga kasi sabi niya, you will learn a lot from my company. Yes. Kasi accounting firm eh. So, talagang alam mo yun, pag yung first weeks ko, sabi ko, shucks, ganito pala yung ginagawa sa bookkeeping. Hindi, parang, though mayroon naman natutunan talaga ako dun sa mga ginawa natin sa challenge, ganyan. Pero iba din kasi, iba rin pala yung may mga tax na, iba Mm. din, tsaka may mga may Dex, meron na kasi sila mga software na ganyan. So, iba din pala yung process. Ang dami kong natutunan. Pero nakakatuwa, nakaka-challenge. At the same time, parang motivate na ito na yung career ko ngayon na something na nag-start na ganyan. Dati parang wala naman akong alam na niche dati sa freelancing, basta lang BA. So malawak pala yun. And then napunta na ako sa bookkeeping. Mm-mm. Okay, so ilang oras ka nag-work sa isang araw? Ngayon, ang arrangement namin 7.5 Per hours day? per day. Okay. Mm. So, parang halos full-time, no? Full time. Pero Full time. flexible. Pero flexible. And in terms of payment naman, okay naman siya. Payment, yes, opo. Yung mas tinapatan niya yung dati kong pay. Hindi niya tinapatan, tinaasan niya eh. Uh, Oo, so okay naman po. Naman, masaya naman ako. Tsaka weekly yung Weekly payment ang niya. payout. Okay, sige. So, dun sa mga nanonood ng video na to na like considering na maging bookkeeper, ano yung words of wisdom na gusto mong i-share sa kanila? Words of wisdom, ayun lang, but as much as possible, kung gusto niyo pasukin tong bookkeeping talaga as a niche. Be prepared dun sa mga like basic accounting principles, learn from it, kung kailangan niyo mag-train, mag-enroll, mag ng mga free resources. Parang kailangan push mo talaga yung sarili mo. Kasi hindi siya madali, especially ngayon, ang dami mong kakumpetensya. Medyo na ngayon yung mga mga online job sites ngayon. So, parang you have to have a way to stand out. Um, Siguro bawiin yun sa mga learnings, ganyan. Kasi yung skills naman, matututunan naman siya along the way. So, at saka wag matakot mag-apply, mag-try. Kahit 50 or 10-20% lang yung alam mo dun sa job post. So, kasi like yung client ko, I have zero background in bookkeeping pero still tinanggap niya ako and sinabi niya na you can learn from this company and I can teach you naman kung ano yung what you need to learn. So, it's something din na ayun I want you to to also parang isipin na may mga client pa rin na ganun. And ang mahalaga naman is character, yung tinitignan talaga. Kasi makikita ng client yun kapag yung nag-e-effort ka, willing to learn, teachable ka, humble enough. So, yun yung gusto nila. And I think, yun yung gusto din ng client ko. Kasi tinanong ko yung yung kasama kong bookkeeper din. Sabi ko, bakit paano ba siya mag-select ng candidate? Sabi niya, gusto lang daw niya makita kung makaka-vibes niya and gusto niya yung parang zero na, hindi naman zero knowledge. Kumbaga may alam siya sa basic bookkeeping accounting principles. Pero mas gusto niya yung talagang wala pang experience kasi clean slate. Uh, Kumbaga everything na ituturo niya, i-absorb lang. Yun yung gusto niya.
Kaya siguro ako yung napili niya. Kaya ako yung napili niya. Kaya ayun, sobrang thankful lang kasi parang blessing talaga siya. I mean, hindi ko in-expect kasi yung una kong in-applyan, in-expect ko yun yung tatawag pero hindi tumawag. Tapos iba pala yung tumawag. Which is, ayun nga, nakakatuwa lang ko. Mm. Okay. So, sa ngayon, naghahanap ka pa ng client? Hindi na muna Hindi kasi I naman. wanted to focus muna dun sa kanya, Tama. sa firm niya. Kasi ito na nga lang parang medyo overwhelming na siya sa akin. Kasi Oo. yung learnings and everything. Hindi ko pa masyadong, ginagamay ko pa siya. So, ano naman yan, parang unti-unti. Pagka natutunan, siguro pag kaya ko na ng ano, isa pa, kahit part-time, tatry ko naman. Pero sa ngayon, gusto ko mag-focus. Yes. Okay. Thank you so much, Dayan, sa pag-share ng story mo. And kung nagustuhan niyo ang story ni Dayan, please let us know sa comment section. And kung gusto niyo ng maraming videos like this, let us know din sa comment section. And that's it for today. I'll see you again next week for more videos. Bye! Thank you.